Puso ng Kadiliman o Heart of Darkness ang pamagat ng isang nobela na ginawang pelikula ng tanyag na direktor na si Francis Ford Coppola, ang Apocalypse Now. Ang napusuan location ni Coppola para rito ay ang Pagsangan River sa Laguna. Matagal ng sikat na tourist destination ang Pagsangan. Ngunit sa pusod nito, may mga itinatagong lihim. May yaman daw sa ilalim ng malabong tubig. At yan ang ipinunta namin dito. Sa sinaunang panahon, ang mga ilog ang mga highway ng ating bansa. Sa tabi ng ilog, umusbong ang mga komunidad at kaharian. Ang mismong pangalan nga ng bayan ng Pagsanghan ay hango mula sa mga ilog na nagsanga o pinagsangahan. Ang ilog ng Balanak at Bumbungan. Ang makasaysayang bayan ng Pagsanghan ay nasa paligid ng malalapad na bahagi ng ilog. Upang makarating ka sa mga talon at rapids nito, kinakailangan kang sumalungat sa agos ng tubig. Habang kumikitid ang ilog, ayan, para kami pinapasok sa loob ng washing machine. Kita mo gaano kalakas yung tubig dito at napakaraming bato. Kaya itong mga bangkero naghahanap ng daan sa pagitan ng mga bato. umaasa ka sa husay ng mga bangkero. Walang nakatira rito. Sa lalim ng mga bangin at kapal ng gubat, sandali lang masusulyapan ang araw. Maagang dumidilim. Mabilis mababalot sa tunog na likha ng mga hayop na hindi mo nakikita. Bago pa man sumikat ang rapid sa mga turista, ang pinakapuno at ugat ng kasaysayan at kultura ng Pagsanghan ay ang mayabong na ilog nito. Sa kabila ng dami ng dumayo at tumira rito, may mga lihim at yaman pang nag-aabang matuktasan. Ang aming gabay ay ayaw makilala, kaya tawagin na lang natin siyang Mon. Nagsimula lang daw siyang mangalakal sa ilog bilang libangan. Hanggang mula sa mga burak nito, may kinang na tumambad. Una, bakal lang ang namin ang mga pakay. Tapos yung nakakakuha na kami ng mga ala-alas, tsaka mga iba-ibang ginto, yun. Tsaka mga sinaunang pera. Nung una, mura lang namin nabebenta, hindi pa kami marunong. Tapos nung
medyo tumagal-tagal na, madami na din nakilala. So, yung mga bumibili niyan, hindi mo nakikilala, basta online talaga lahat. May mga nagsasabi naman na, na okay na buyer. Yung mga kaibigan ko sinasabi nila okay na buyer. Mga kilalang buyer po talaga. Ipinakita sa akin ni Mon ang kanya mga nakolekta. Ayan, yung mga nakukuha ko lang. Pinakita ko, pero mayroon na may-ari niyan. Ang liliit pala, no? Paano mo sila nakikita sa ilalim? Ginagamitan lang ako ng flashlight. Talagang tiyagaan, no? Pero sa ilalim, pag na-flashlight to, kikislap siya. Parang gano'n. Kasi, di ba, magre-reflect yung ginto, ano? So, ginto ito? Mga ginto po. Pati ito, ginto? Ito? Paano mo laman na ginto sila? Itsura pa lang? Ano to? Ano sila dati? Ito, sing-sing o hikaw? Hikaw. Sinaunang hikaw, mga tambourine. Ano yung tambourine? Tambourine parang yung sa alahas din po. Ito ay sponge cub. May natira pa pala akong 2 piraso. Ano yung cub? Yung parang pagbibili ka daw ng araw, kung magkano yung halaga na bibili mo, kinakater nila. Kaya may ganyang kaliit, may ganito, may mas malaki. Ayan, ganito sir, bagay nakakakuha kami, sinisinsil namin sa ilalim. Kaya, nakadikit na pala sa bato. Sa bato. Tapos pagdating namin sa ibabaw, dun, pupukpukin namin. Crucifix din siya, no? Sa 10 taong paninisid ni Mon sa ilog, samut-sari na ang mga nakuha niya. May mga barya mula sa panahon ng Espanyol, Amerikano at Hapon. Bala, mga krus, piraso ng alahas, pero meron daw siyang pinaka-iniingatan sa lahat na madalang daw mahanap at libo-libo na ang halaga. Alin dito yung may pinakamahalaga sa tingin mo? Ito po sir, itong Piloncitos. Piloncitos. Diyos ko, ang liliit pala. Ito yung sinauna pa. Opo, ayan. Pero ano sa tingin mo, pera yan dati? Pero bakit ang liit? O may ano yan, parang isang maliit na bahagi lang na mas malaki? Kasi iba-iba ho ng size eh. May sumunod pa ho dito, 0.3. Ito po, ang timbang lang nito is 1.7. So, posibleng yung halaga niyan ayon sa laki niya? Opo, parang gano'n. Ito, kasi dati itong maliit lang na to, nabibenta ko siya ng 30K. Ito, halos, lagi ko nabibenta 60, ganyan? 65K, gano'n. Wow. So, kinukunan mo litrato yan, tapos nilalagay mo sa Facebook? Opo. Napakaliit pero may disenyo pa ang bawat butil. At noong iniukit ito, wala pa mga lente o eyepiece ang mga manilikha. Naaninag ko ang parang sinaunang sulat natin, ang baybayin, na alam kong ginagamit ng mga Tagalog dito noon. Posibleng yung character na ba? Posibleng ganun. Pwedeng ba? Pero hindi malinaw para sa akin. Pero certainly meron siyang design. Design na mukha siyang ba. Yung character na ba sa baybayin. Tapos ito ang ano niya, ibabaw niya. Iba-iba siya na ibabaw. Merong kinis, merong parang patusok. Dinala kami ni Mon kung saan siya madalas mga lakad. Natitiyak niya na sa halo-halong basura at buhangin,
ay may masisimot pa siya para sa kanyang di pangkaraniwang kabuhayan. Lumabas ang araw sa umagang yon. Kalmado ang tubig, ngunit malabo pa rin dahil sa ulan ng mga nakaraang araw. Halos 2 oras siyang nasa ilog, ngunit dahil wala naman tangke ng hangin, sandali lang siya sa ilalim sa bawat sisid. Isang minuto lang, kailangan ng umahon. Ano na yan? Lupa. Pipilian mo natin dito. Okay. Sinasala mo pa yung lupa. Mga lumang pako. Sorry, sabi. Pera. 1846. Oh? 1846. Ito may halaga pa to. Konti, maliit lang po. Ito pa. Kumusta yung tubig? Marami ka ba nakita? Wala, malabo po kasi ngayon. Malabo. O, paano mo nakita to kung malabo? Ano lang, dakot lang po. Parang dumadakot ka lang. Hindi mo alam kung anong nandun. So, yun sa mga kolektor, magkanong aabutin ito? Siguro sa ganitong kondisyon, baka 500 ganun po. Kasi gusto nila parang mukhang mas bago-bago. magaganda. Hindi mo na kayang linisin ito. Hindi na po. Pagka nililinis, mas lalong inaayawan ng mga kolektor. May pin ng Boy Scout, American coin, at Spanish coin mula 1846. Sino mag-aakala na sa ilalim ng napakasikat na ilog, nakatago pala ang mga kusing ng mayaman nating kasaysayan? Napakalabo sa ilalim ng pagsanghan, tila sinlabo ng kaalaman natin ukol sa mga unang pamayanang Pilipino. Madalang din kasi ang pagsusuri ukol dito. Ang mga nahahanap ni Mon, maaari kayang magbigay linaw sa isang bahagi ng ating nakaraan. Pinuntahan ko ang isang coin collector para maliwanagan. Si Arman Di Maranan, ang page administrator ng House of Coins, isang Facebook group ng mga kolektor at antique restorer. Malaki ang koleksyon ni Arman at ang ilan dito nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso bawat isa. Ngunit hindi lang daw siya kolektor, kundi isang numismatic. Ang kaibahan naman ng kolektor at is bili lang ng bili. Lahat ng makursunadahan niya, bibili niya yan. Basta bago sa mata niya. Ang isang numismatiko naman, pinag-aaralan niya bawat detalye ng barya. Bawat pera may istorya. Lahat ito ay mga Spanish coins during Spanish era natin. Itong maniliit na to, it's either 1 reales, 2 reales. Ito, ganito siya kalaki. Ganyan siya kalaki na pinutol ng ilang piraso para maging... Hindi siya bilog na bilog noon. Hindi siya bilog na bilog noon. Kasi ang mga barya noon,
hindi ginawa ng molde. Ginawa siya through Mano-mano. hammered. Oo, Mano-mano. Mano-mano. Pinupukpuk yan. Bali, ito yung tinatawag na barter ring. This is gold. Yes, this is gold. Iba't iba ang laki ng nasa koleksyon ni Armand, ngunit may isang kasing liit lang ng butil ng bigas na gawa sa ginto. Ang kwento niya, ang halaga nito sa merkado ay nasa 50 hanggang 60,000 piso. Ayun ang isa sa mga pinag-aaralan ko ngayon kung paano ginawa ang mga ginto noon. Nakagaya nitong ginagamit natin nung panahon noon. Dahil sa sobrang liit at napaka-gaganda ng disenyo. Yan po ay maaring inadapt. Actually, makakakita ka nito somewhere in Malaysia, Indonesia. Ganyan din. Ganyan disenyo. Ayon kay Armand, kulang pa raw ang mga pag-aaral sa sinaunang pera natin. Ang mga baryang ginamit sa panahon ng kolonyalismo ay ipinadadala pa sa Amerika para sa grading at authentication. Ngunit wala pa raw dalubhasang kaya mag-grade at mag-authenticate ng pilonsitos. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pilonsito ang kauna-unahang uri ng pera o barya na ginamit ng mga ninuno. Iba't iba ang hugis ng pera noon. May tinatawag na barter ring. At may mga barya na mano-mano lang ginawa. Ang sinaunang barya ay tanda na hindi lang barter o palitan ng produkto ang uri ng kalakalan dito. May sistema na pala sila ng pera. Bakit nga ba may natatagpo ang kusing ng kasaysayan sa ilalim ng pagsanghan? Sa tulong ng historiador na si Peter Ukong, hepe ng Laguna Tourism and Culture, nalaman namin na sentro pala ng kalakalan ang pagsanghan bago pa man dumating ang mga Espanyol. So, nung unang panahon na yun, busy-busy mga ilog na yan, no? With traders and Yes, oo. may From Manila. settlements. Kasi ito ang pinakamayaman na trading center. Siguro sa buong Calabarzon. Ito. Itong Bakit ito? Pagsangan. What made it wealthy and a trading center was really the rivers, no? Oo. At mayaman kasi Laguna. Marami tumutubo. Siguro yung Areca farm dito endemic. Actually tayo sa Pilipinas may pinakamaraming lahi ng Areca nut. And mga panahon na yun, ang laki ng demand sa betel nut. Dahil lahat. Kaya yumaman. Kasi wala pang tobacco nun siguro, Yun no? ang cellphone nung araw. Kumbaga, everybody ay nagaganon. Nagnganga. Hindi yan inintroduce ng mga Espanyol. Dahil sa yaman ng pagsanghan, ito ang naging kabisera ng Laguna sa simula ng pananakop ng mga Espanyol. Kasi dito nagsimula, dahil ang pagsangan ay itaguyod ay 1668, pero earlier than that, mayaman na, kaya nga humiwalay ang pagsangan sa Lumban. So, alam na nila to, tapos dito nababa talaga. Tsaka well-develop ang ilog namin. May kalye pa nga rito na kilala bilang Kalye Mayaman. Binabansag lang kasi nung araw talaga mayayaman ang nandun. Tinawag nga nung panahon ng Amerikano, So parang reference Wall Street. doon sila sa kalye mayaman, pero hindi yun ang talaga nakasign. Walang sign. No. Kalye Real yan. Royal, kaya Royal Noble, di ba? Royal Street. Kwento pa ni Peter, sa mga eskinita lamang tulad nito maaring dumaan ng mga kasambahay para makapasok sa mga tahanan na pinagsisilbihan nila. Lahat ng itinuturing na kalye mayaman noon sa simbahan ng Tumbok. (1690) nang itinayo ang unang bahagi ng simbahan ng pagsanghan. Ang istruktura sa labas ay bago na.
Ang maliit na kapilyang ito ang pinakaluma at naglalaman ng ilan sa pinakamahalagang yaman ng simbahan. Pero ang yaman na matatagpuan sa ilalim ng ilog, maipapakita sa kauna-unahang pagkakataon sa isang historiador. So, hinug din ang mga kwentong gano'n. May namatay na nga dito sa pag-treasure hunt. Dito may nag-try na maghukay. May mga kwentong nagpatayan sila. Yung mga gano'n. Meron. Marami ang kwento dito. At meron din kaming narinig na may nakuha. Pero syempre, wala kaming pruweba. May isang bahay na sa Europe. Kinausap namin ulit ang historiador ng pagsanghan na si Peter Ukong. Meron kaming gustong ipakita sa iyo ngayon, yung barya nga, yung lumang barya na nahanap sa Pagsanghan River, no? Sa ilalim ng tubig, no? At nasa buhangin ito, no? Nahanap ito ng mga nag-sumisidid sa ilog na 'yon, no? Hindi ko alam yan. Yeah, lady. Pinansitos, I want to ask you, does this look authentic? And how are these authenticated? Usually, pinapatignan natin sa expert. Pero sa tingin ko, initial ko dito ay mukhang totoo naman yan. Sa initial check ko dito, from here, it looks real. Anyway, itong mga, lalo na itong mga lumang barya na nakita dyan sa Pagsanghan River, para sa iyo, anong significance nito? Well, nagpapatunay na yung highway, yung river na yun ay highway talaga. Highway para sa kalakalan, yan ay para sa travel, at marami pang makukuha doon. May 10 taon nang naninisid si Mon. Ano ba yung mga batas ukol sa mga ganyang lumang bagay na nahanap? May batas ba tungkol dyan? Ang alam ko kasi marami na rin ako nakausap na treasure hunter, may percentage ang gobyerno. Kay ginto o pero mas malaki ang percentage pag mga artifact ang nakuha. Pero kung hindi mo naman alam kung ano 'yon at hindi naman authenticated, maaring kasi kung nasa ilog, halo-halo na yan sa basura di ba? Kung may nakita ka naman doon, di mo naman alam na artifact pala yun, doon naman yun. So meron silang karapatan. May karapatan silang ariin yun kasi nagkataon lang na nakuha nila Parang gano'n ang nangyari. Ang mga ninunong unang naglayag sa ilog na ito, hindi barya o yaman ang una natagpuan, kundi isang biyayang hindi masusukat ng pera. Marahil sa bahaging ito ng ilog, walang nahahanap na gintong barya. Ngunit may ibang dahilan ang pagsabak dito. Ibang uri ng yaman, bago pa man ang panahon ng Piloncitos. 2 taon nagsara itong Pagsanghan Rapids dahil sa pandemya. Pero kahit noong nagbukas na, madalas daw sarado pa rin dahil mataas ang tubig dahil sa ulan. Pero ngayon, magandang panahon, nag-align yung mga bituin at nakaabot kami dito sa aming destinasyon. Noon, ngayon, at sana'y sa mga susunod pang henerasyon, may mga bagay na hindi mabibili, hindi mamamatay. Mula
sa bayan at ilog ng Pagsanghan, Laguna. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.